Matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang intensyong i-veto ang panukalang batas na naglalayong pigilan ng teenage pregnancy, 7 senador ang nagdesisyong umatras sa pagsuporta sa panukala. Kabilang sa mga senador na ito sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senators Loren Legarda, Bong Revilla Jr., Bong Go, J.V. Ejercito, Cynthia Villar at Nancy Binay. Ang desisyon ng Pangulo ay batay sa kanyang pag-aalala ukol sa ilang probisyon ng panukalang batas, partikular na ang Senate Bill 1979 o ang tinaguriang Sex Education Bill. Layunin ng panukala na tugunan ang isyu ng teenage pregnancy sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman tungkol sa sexualidad. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi angkop ang ilang aspeto ng panukala para sa kabataan. Binanggit niya ang kanyang pagkabigla at pagkabahala sa ilang bahagi ng panukala, lalo na sa pagtuturo ng mga konseptong hindi angkop sa murang edad. Hindi tama na ituro sa mga 4 na taong gulang ang mga konsepto ng masturbasyon o ang ideya na maaari nilang subukan ang iba't ibang sexualities. Para sa akin, ito ay hindi tama at hindi akma sa dapat maging layunin ng edukasyong sexual para sa mga bata, ani ng Pangulo. Binigyang diin din ni Senador Bong Revilla na mahalaga ang pagtalakay sa issue ng teenage pregnancy, ngunit kinakailangang magkaroon ng masusing pagsusuri at pagbabago sa nilalaman ng panukala upang matiyak na ito ay naayon sa interes ng mamamayan. Patuloy ang talakayan at pagrepaso sa mga ganitong uri ng panukala upang makabuo ng mga programa at batas na tunay na makakatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga kabataan habang isinasaalang-alang ang kanilang kapakanan at tamang edukasyon. 7 senador na po ang nag-withdraw, no, ng kanilang mga pirma dito po sa Committee Report on Senate Bill 1979, which aims to prevent early pregnancy amid concerns about comprehensive sexuality education in schools. Yan po, no? Si J.B. Ejercito, Jinggoy Estrada, Bongo, Bong Revilla, Nancy Binay, Loren Legarda at Cynthia Villar. So mga miyembro po to ng komite ni Hontiveros na hindi na po masikmura yung pong isinusulong na batas ni Hontiveros. Pero dahil nga po sa kalituhan na yan, ay dahil nga po sa dami po ng backlash dito po sa bill ni Hontiveros, napilitan po siya magpapasa na lang daw po siya ng alternative bill. O, kita mo? Alam mo, Hontiveros, no? Yun po ay pag-amin na palpak yung bill mo. Bakit? Magpapasa ka ng alternative. Kasi kung ikaw naniniwala na walang kapalpakan dyan sa bill mo, dapat hindi na alternative, dapat ipaglalaban mo, di ba? Hindi. Uutuin mo yung mga tao. Ikaw ba naman naturuan? Wala po sigurong matinong mambabatas, no? Wala sigurong matinong mambabatas na magsasabi na sige, turuan niyo yung mga anak natin at mga apo natin ng 0 to 4 years old kung paano po magtikol. Tama lang yan. Naku, hindi po tayo. Hindi po tayo, may mga values po tayo dito sa Pilipinas, no? Hindi po nararapat yan. Okay, tuloy na tayo rito. No passport, no biometrics records for Edgar Matubato according to DFA. Ang tanong, paano po nakalusot si Matubato at napunta sa ibang bansa? Sino po nag-sponsor? Di ba? Kayo ba sa Senado at sa Kongreso hindi nyo po iimbestigahan? Si Garma po. Pangalawa na po yan si Garma. Sino po ang nag-sponsor kay Garma? Ang alam po namin, buong alam po namin, nakakontempt po si Garma. Diyan nasa hawak po ng House of Representatives. Tapos bigla na lang namin nababalitaan, nag-apply na ng ano ba yung na-apply niya? Yung yun na nga sa ibang bansa. Ano na nga yung ina-applyan ng yun, basta. Ngayon, ang tanong ko,
Hindi, asylum. Correct, asylum. Visa. Asylum po. Ang tindi ng ano ko, no? Unti-unti, no? Asylum o political refugee. Correct. Ngayon, ang tanong po natin, bakit po parang wala kayong moves? Kasi natatandaan ko si Alice Go nung nawala sa Pilipinas. Grabe, no? Sinakyang barko, pati yung kapatid, na nadamay, no? Nakulong din ba yung kapatid ni Alice Go? Okay. Bakit po kay Matubato at saka dito kay Garma, parang ayaw po. Kinakailangan po natin tanungin eh. Ito pa po ang isa. Ako takang-taka ko rito eh. Money sent home by Filipinos abroad amounted to $3.12 billion in November 2024. The lowest level in 6 months despite the holiday season, according to Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano po nangyari? Bakit pati yung mga OFW po natin ay hindi na po nagre-remit yata. Kulang na. Grabe po. O sa bagay, kung yung number one sa survey na senator, na meke eh. Di ba? Dapat talaga meron na niyan, no? Paano nakakalabas yung mga katulad ni Erich Sylvester? Ngayon, si Matubato, si Garma. Okay. Ito po patunay, no? Sabi na sa inyo, hindi alam ni Dan Fernandez eh. Yung salitang kaisahan eh. O nakikiisa. Natatandaan po ninyo, nung pong katatapos ng Iglesia ni Cristo Rally, 2 milyon. Di ba ano sabi ni Dan Fernandez? Nakikiisa ko sa mga Iglesia ni Cristo sa kanilang rally, peace rally. Marami nagsabi sa inyo, bumaliktad na si Dan Fernandez. Nakiisa na sa iglesia. Sabi ko, malamang yan, hindi niya alam yung meaning ng nakikiisa. Kasi, sabi ko nga, siya yung binabanatan dun eh. Di ba Quadcom? Ang isa sa binanatan sa Iglesia ni Cristo Rally. Yung binanatan po yan, yung paraan po nila ng pagtatanong sa Quadcom na parang akala mo mga korte sila. Binanatan po yan ni Senator Marcoleta eh. Di ba? Hindi niya talaga alam yung meaning na nakikiisa. Kasi ito po, may pahayag na naman siya ngayon. No? Sabi ni Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez pipirmahan ng impeachment laban kay BP Sara. Sa lahat na nakikita nating ebidensya that was discussed in the House Committee on Good Government, makikita mo na talagang hindi ko naman sinasabing guilty. Pero sinasabi natin ang bigat ng ebidensya. Hindi mo talaga maintindihan. Kung sa tingin mo hindi guilty, bakit mo sasampahan ng reklamo? Kung nagsampa ka po ng reklamo, hindi po pwedeng sasabihin mo na mukhang hindi guilty to. No? Pero mabigat ang ebidensya. Kaya ka magsasampa ng reklamo, alam mong may kasalanan. Hindi ka siguradong kung guilty o hindi. Hindi niya raw sinasabing guilty pero malakas ang ebidensya. Kulang kayo kay Escudero. Ngayon, pipirma ka sa impeachment. Tapos sabi mo nakikiisa ka sa rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi mo nga talaga naintindihan yung meaning ng nakikiisa. Kasi pangunahin po yung sinisigaw dun, ayaw nila sa impeachment kay BP Sara. Tapos pipirma ka. Ayan po ang uri. Congratulations po. Congratulations po sa mga taga Laguna. Yan po ang inyong magiging gobernador. Congratulations. Napakaswerte nyo. Kakaibang inyong mga senador. Okay.
Tapos na ba tayo sa ano? Ito po, yung auction, ipapa-auction po ni Rap Recto. Tignan niyo po to. Filipinos both at home and abroad could soon acquire government properties as small as 200 square meter lot as the guidance for privatization are set to be published, allowing anyone interested to submit purchase offers. Nako, delikado to, no? Paano po namin malalaman na pwedeng magbid? 200 square meters na ang binebenta. Magbebenta na po tayo ng mga assets natin na ang sukat ng lupa ay 200 square meters. Ganon po tayo. Alam niyo po, kung tayo po ay nabububuhan sa mga BBM followers, mas nakakabobo po yung yung mga boxing fans. Ito po, basahin ko lang sa inyo, Uod Boxing Club. Pinag-aagawan na po ng Leon si Cuadro Alas. Alam niyo po, sinabi ko yan. Topic ko yan nun eh. Pinag-aagawan ng 3 Leon. That was 3 years ago. Yun pa rin. Yun pa rin po. Kaya sabi ko, walang mangyayari sa atin sa boxing. Walang mangyayari sa atin sa boxing. 3 taon na po nakakalipas no sinabi ko yan. Na si Cuadro Alas pinag-aagawan ng 3 Leon. Hanggang ngayon. Sa atin po, dito sa politics, natatawa lang po ako, pasensya na kayo. Sa politics po, kita ko kaninang umaga, panis na po ngayon, dapat mas bago na, di ba? Pero sa boxing po, 3 taong ko nang sinabi, tinatanong pa rin ako. Alam niyo kung bakit ko alam na 3 taon? Kasi natapos na ni Cuadro Alas yung 3 taon na kontrata niya doon sa promoter niya. Ang lupit talaga ng mga tao. Mas malala. Mas malala sa mga BBM. Okay, tuloy po natin. Finance Undersecretary Catherine Fong said that the government is set to publish the long-awaited guidelines on privatization disposition which would allow unsolicited offers over 28,000 small assets. Grabe po nabibenta. Ang tindi mo, Recto. Alam niyo po yung proyekto ng pamahalaan natin, nakakadiri. 28,000 po ang ibebenta ni Recto ngayon na ari-arian ng Pilipinas. Maliliit na po. Bakit maliliit ba dong? Bakit maliliit ang bebenta? Ubus na po yung ubus na po yung malalaki. Alam niyo yung kung may adik kayong kamag-anak, may adik kayong kapatid, adik na anak, adik na tatay o tiyuhin, alam niyo po, naibenta na po rep, naibenta na TV, naibenta na lahat ng appliances niyo. Puta, yero na po. Yero na po, tsaka hagdan ang binibenta. Recto, alam mo, finance secretary ka? Mag-isip ka, Recto, kung paano kikita ang Pilipinas. Puta, 28,000 na mga small assets.
Ang malupit niyan, pag naibenta yan lahat ni Recto, sasabihin ni Recto, record-breaking po tayo. Ang laki po ng kinita natin. Puta kita tawag mo dyan. Nagbebenta ka. Nagbebenta tayo ng assets natin tapos kita. Wala ba kayo maisip kung paano kumita ng maayos ang Pilipinas? Kundi benta na, direkta na sa kanila eh. Simple lang mag-isip eh. Kailangan natin ng pera. Ganun ba? Ganun ba, BBM? Yes, sir. Kailangan pala natin ng pera. Sige, benta natin to. Nakakahiya. 200 is as small as 200 square meters. Ibebenta na. Etong malupit. Pucha, buti nga kung martilyo, baka pati pa ako ipakilo. Mahirap talaga may adik sa pamilya, no? Totoo po yan, bubong po. Nakakita na po ako. Nakakita na po talaga ako. Binenta bubong. Pag uwi na asawa, wala nang bubong. Binenta. Nakakatawa nakakatawa na po ang nangyayari sa Pilipinas. No? Wala na po tayong ari-arian. 200 square meters. Basketball court. Malaki pa basketball court. Imagine niyo po yung gano'n na kaliit. Mas malaki pa po ang basketball court doon. Sa ganong ibebenta. Grabe po talaga. Wala na matitira talaga sa atin. 6 years ni Marcos, talagang walang-wala na tayong ari-arian. Baka pati yung lupa na tinitirikan ng mga poste ng LRT, benta nyo na. Mamaya pinapalayas na LRT. Bakit nyo po pinapalayas yung LRT? Nabili na namin yung lupang tinitirikan ng poste ng LRT. Tindi talaga nitong mga to, no? 200 square as small as 200 square meters. Anak ng pupa. Wala talaga tayo. Pucha, mamaya may nagtatayo na sa EDSA ng mga subdivisions sa gitna ng EDSA. Nabenta na pala. Buti na lang natayuan na ni Digong yung mga marami na natayong highway si Tatay Digong. Kasi kung hindi natayuan ng highway, atin yun, mga lupa natin. Naibenta siguro yan, no? Kunwari, may hindi natapos si Digong, yung highway hanggang dito lang. Di ba dapat itutuloy niya? Imbis na tuloy, benenta. Hanggang dito na lang yung highway. Bakit? Iba na may-ari niya, private. Nagulat talaga ako, 200 square meter. Alam pa nila kung gaano karami. 28,000 small assets. Small assets na po ang binibenta. Pucha, matindi talaga to. Kaya hindi po ako magtataka, pati highway natin ha. Tindi nyo. Tapos, ang malupit pa niyan, pag nag-report si Recto, putan, laki ng kinita natin. Kinihitan tao. Pero ito po ang problema. Karamihan daw nito ay nasa probinsya. O, alam nyo na. Sino kaya makakabili niyan? Di yung nakakaalam lang. Sino kaya nakakaalam niyan? Anak ng pupa. Kaya pag may biglang, di ba marami po tayong pari na mga lupain, baka yung mga kagubatan, kabundukan, po na ibenta na rin lahat yan.
Sa probinsya raw 'to matutuklasan, eh. Tanong niyo po kung sino makakabili niyang mga 'yan. Mga congressman, gobernador, mayor, sila po kawawa naman talaga ang Pilipinas. Imbes na po 'yan mga gagamit po 'yan, mga bakanteng lupain. Asset po 'yan, kaya po asset, eh. Kaya po tinatawag na asset 'yan. Kung matino kang pamahalaan, puwede mong magamit 'yan. Pero kung ang, pinuno mo, inutusan yung finance secretary, mag-ano ka, gilap ka ng pera. Yes, sir. Benta. Mayon Volcano. Dinadaan ko lang po sa tawa pero nanggigigil po ako. Hindi ko maintindihan rin bakit ako natatawa. Parang ang saklap, no? Ang saklap po. Tapos, trilyon po ang pinag-uusapan na budget. Trilyon. Grabe. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.